tell you something. Gotta tell you something. Hard times will make their way to us. Gotta tell you something. Gotta tell you something. And I will love you like this forever. This forever. And if we get
Ako ay handa na tumapak sa lupa. Tapos na ang paghihintay. Nandito ka na, oras ay naiinip. Magdahan-dahan, sinasamsam bawat gunita, na para bang tayo di natatanda. Ligayang ninasaguling. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, Diyos na dakila at mapangyarihan sa lahat. Lubos po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito na tinakda mo para kay Radi at Ina upang sila ay ganun pag-isahin sa sakramento ng kasal, O Diyos. Salamat sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat sa buhay ni Radi at Ina na ngayon po ay maharap sa iyong dambana upang hingin na iyong basbas na pagpapala sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Salamat sa mga magulang na ganun po nagpalaki ng maayos sa kanila tagalaga at sa mga ninong-ninang nila na magiging saksi sa, pangunahing saksi sa kasalang ito. Salamat din po, O Diyos, sa bawat isa narito ngayon. Dalayan po namin na ganun po pagpalain ang gawain ito, O God, na ikaw, O Diyos, mabigyan po namin ng papurit parangal sa buhay po ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakapo na po ang bawat isa, maliban kay Radi at Ina. Ang pag-aasawa o ang pagpasok sa buhay na tahimik ay isa sa mga pinakamahalagang desisyon na gagawin na isang tao sa kanyang buhay. Ang kasal ay isang natatanging kasunduan na isang permanenteng pagsasama ng isang lalaki at ng isang babae na ginawa alinsunod sa tinatakda ng batas para sa pagtatatag ng isang buhay na konjugal at pampamilya. Ito ang pundasyon ng pamilya at ito isang institusyong sosyal na hindi dapat ipawalang bisa. Ang kalikasan, kahihinatnan at ang mga kaganapan nito ay tinatadhana ng batas at ang kasunduang ito ay hindi basta-basta napapawalan ng bisa. Mga minamahal na kapatid at kaibigan, sa hapon pong ito tayo po ay nagkakatipon sa lugar na ito sa presensya po ng ating Panginoon at sa harapan ng kapuluang ito upang ganun po natin sama-samang saksihan at ipagdiwang ang pag-isang dibdib ni Radi Lakap Bero at Ina Silica Santiago Prane sa isang banal at kristyanong kasalan. Ang tipan po ng pag-aasawa ay tinakda at inatatag mismo ng ating Diyos na alimka sa atin na lalaki at babae. Kaya ang sino mga nagnanais na pumasok sa ganitong tipan ay dapat mag-isip ng mabuti ng may paggalang, kahinahunan at takot sa Diyos. At dahil ang kasal po ay kasunduan, banal na tipan sa pagitan po ng ating Diyos at ng nagpapakasal, ito po ay ganun dapat igalang at kilalanin ng lahat. Okay, hindi ako pa na magharap si Radi at Ina. Okay, Radi, pagmasdan mo mabuti ang natatanging babae sa harapan mo at sagutin mo ng buong katapatan na itatanong ko sa iyo. Radi, tinatanggap mo ba si Ina upang ngayong maging asawa at kayong dalawa ay mamuhay na magkasama ayon sa tinatakda ng banal na matrimonyo ng kasal? Oh. Pakiulit? Pumiyok. Opo. Salamat. Nangangako ka ba sa harapan ng ating Diyos at sa harapan ng mga saksi na narito ngayon na si Ina ay ganun mo pakaibigin, aaliwin, igagalang at iingatan, aalagaan sa sakit man o sa kalusugan, at tanging sa kanya ka lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo. Maraming salamat. Ina, ikaw naman. Yan. Pagmasdan mo mabuti ang gwapong lalaki sa harapan mo. Ina, tinatanggap mo ba si Radi upang iyong maging asawa at kayo mamuhay na magkasama ayon sa tinatakda ng banal na matrimonyo ng kasal? Opo. Nangangako ka ba sa harapan ng ating Diyos at sa harapan ng mga saksi na narito ngayon na si Radi yung pakamamahalin, aaliwin, igagalang at iingatan, aalagaan sa sakit man o sa kalusugan, at tanging sa kanya ka lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo. Maraming salamat. Ganun po natin hingin ang pagpapalat biyaya ng ating Diyos sa pagpapakasal ni Ina at ni Radi at Ina. Tayo po muling yumukot pumikit at manalangin. Aming Ama, Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, Diyos ng pag-ibig at pagmamahal, narito po si Radi at si Ina sa iyong harapan
Nagnanais po sila na ganun po magsama bilang mag-asawa. Salamat sa iyong regalo ng kasal sa buhay ng isang lalaki at babae. Kaya sa hapong ito, hinihingi po namin yung basbas at pagpapala sa kasalang ito. Pagpalain mo po si Raddy sa kanyang pagpapakasal kay Ina. Ganoon din si Ina sa kanyang pagpapakasal kay Raddy. Dalayan po namin na simula sa araw na ito, ang presensya mo ang patuloy na sumama sa kanila, ang mag-ingat sa kanila, at lubos na magpatatag sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, makaupo muna kayo sandali. Ayan. At sa oras po na ito ay babasahin po natin ang salita ng Diyos na naglalaman po ng tagubilin sa mag-asawa. Kaya ito po ay para kay Raddy at Ina, para na rin po sa lahat ng mga mag-asawa na narito. Alisin mo muna sa lamito. Okay, sabi po sa awit 119 verse 105, salita mo ay ilaw sa aking paanan, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Tunay nga po na salita ng Diyos ay naglalaman ng mga tagubilin, utos sa atin ng Panginoon at paalala kung paano po mas magiging maayos at maganda ang buhay po natin dito po sa mundo, lalo higit sa mag-asawa. Kaya po dito sa Efesos chapter 5, verse 21 to 33, makikita po natin dito yung tagubilin sa mag-asawa na sinulat mismo ni Apostol Pablo para po sa mga mag-asawa. So ito po, pakinggan po natin. Tagubilin sa mag-asawa. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman, ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia, upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandaan nito. Walang anumang dungis ni kulbutman, banal at walang anumang kapintasan. Gayun din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo ngayong mga bahagi ng kanyang katawan. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Mayroon dito malalim na hiwaga at sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Verse 33, subalit ito'y para din sa inyo. Kayong mga lalaki, mahalin ninyo inyong asawa, gaya ninyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. So ang Diyos po magpala sa pagbabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. So, tatlong bagay lamang po ang iiwan ko at itatagubilin ko kay Raddy at kay Ina buhat sa salita ng Diyos. Tatlong katotohanan po na makita po natin dito sa binasa po nating mga talata. Una, yung pong kaugnayan po ng mag-asawa sa isa't isa. Ito po ay nilintulad sa Biblia ng kaugnayan ng Panginoong Hesus sa iglesia. So, makita po natin dito na kaiba po ang relasyon ng mag-asawa. Kaiba po ito kumpara sa relasyon ng magkapatid o magkaibigan o magkapitbahay. Ano? Ibig pong sabihin sa Biblia, ang relasyon po ugnay ng mag-asawa ay isang relasyon na banal at sagrado pagdating po sa mata ng ating Diyos. Dahil ito po inilintulad sa relasyon na ugnay ng Panginoon Hesus kay Panginoong Kristo sa iglesia. Ano po? Kaya sa mga mag-asawa, lalo po ninyong ingatan, ano? Pakabigyan ng halaga ang inyong pong relasyon sa mag-asawa po. Yan, ano? Ngayon, tatlong bagay po ang pinakita po dito. Una, napakalaga po na maunawa ng mag-asawa yung kanila pong responsibility o accountability sa harapan po ng ating Diyos. Ang tagubilin po dito, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. So sa mag-asawa po, napakalaga po yung kanilang pagpapasakop. Ibig sabihin ay paggalang at pagkilala sa kahalagahan at karapatan ng isa't isa bilang mag-asawa. Ano? So napakalaga po yung pagpapasakop ng bawat isa sa mag-asawa. Ano? Ibig sabihin,
yung pagkilala po nila at pagpapahalaga sa partner nila, sa buhay ng partner sa bawat isa po. Yan. Kapag ito po ay inalin tulad sa ugnayan ng Panginoon Hesus sa iglesia. So, paano pinapakita po yung pagpapahalaga ng mag-asawa sa isa't isa? So, sinabi po yun sa mga sumunod talata. Una, pinagubilin po sa babae, ng babae ay dapat magpasakop ng lubusan sa kanyang asawang lalaki. So, sa huling talata po, sinabi po din na kayong mga babae, igalang ninyo ang inyong asawang mga babae. So, ibig pong sabihin, ang pagpapasakop po ng babae sa kanyang asawang lalaki ay nangangulugan ng lubos na pagpapakita po ng paggalang o respeto sa kanyang asawang lalaki. So, sa loob ng tahanan, dapat po ay nakikita po ng lubos na respeto at paggalang po yung asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Ganon. Kaya lagi po sinasabi, pagka po ako ay nagkakasal, bawal po sa babae ang naninigaw ng asawang lalaki. Meron po ba dito noon? Bawal po yun. Kasi po, ang iglesia ay gumagalang kay Kristo. Kaya dapat igagalang po ng asawang babae ang kanyang asawang lalaki. Dahil inilintulad po ang asawang lalaki sa Panginoong Hesus. Ang babae naman sa iglesia, na kung saan ang iglesia ay nagpapasakop sa ating Panginoon Hesus bilang tagapagligtas nito. Yan. And then, ang utos naman po sa lalaki, kayong mga lalaki, ibigin ninyo inyong asawang lalaki katulad ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. And then, sinunod po doon, iniyang kanyang buhay para sa iglesia. So, ang pagmamahal po na dapat iukol at ibigay ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae ay katulad po ng pagmamahal ng Panginoon sa iglesia. Inalay ng Panginoon Hesus ang kanyang buhay para po sa atin. Para po tayo ay maligtas, ang sabi po sa Bible ay maiharap na walang dungi sa Panginoon. So, ibig po sabihin, yung pong kahalagahan at integridad ng asawang babae, nakasalalay po sa pagmamahal na iuukol at ibibigay sa kanya ng kanyang asawang lalaki. So, ang Panginoon Hesus ay ganun po inaalagaan. Ganun po tinitingnan mabuti ang iglesia. So, ganun din po dapat gawin ng lalaki sa kanyang asawang babae. Pahalagahan, alagaan, at tingnan mabuti na kanyang asawang babae laging maayos at maganda po ang kalagayan. And then, yung pagmamahal katulad ng pag-ibig ng Panginoon, handang ibigay po ang lahat. Handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang asawang babae. Kung sa babae, hindi dapat naninigaw ng asawang lalaki, ang lalaki naman, hindi dapat nananakit ng asawang babae. Dapat minamahal ang asawang babae katulad ng pagmamahal sa kanyang sarili. So, ulitin ko po, ang mag-asawa, dapat gano'n po nila igalang at respeto ang isa't isa. Ang kanilang pagpapasakop at paggalang sa isa't isa ay nagpapakita ng kanilang paggalang sa ating Panginoon Hesus. So, ibig sabihin, kapag po hindi gano'n pinapahalagahan ng asawa, yung kanyang asawa, yung partner niya, ito po ay pagpapakita ng kawalang galang sa ating Diyos. Kaya, Raddy, Ina, ang tagubilin mula sa salita ng Diyos ay gano'n nyo ipambuhay. Raddy, ibigin mo si Ina katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon sa iglesia. And Ina, ganun ka magpasakop kay Raddy katulad ng pagpapasakop ng iglesia sa ating Panginoon Jesus. Sa gayon, ganun ibibless ng Lord ang inyong pagsasama at patuloy na ang Panginoon ang siyang tunay na mabibigyan ng kapurihan parangal sa inyong buhay bilang mag-asawa. Sa purin po ang Panginoon. Hili po tayong manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Dalahan ko po, O God, na pagpalain mo po si Raddy at Ina sa kanilang pamumuhay bilang mag-asawa, na ganun po nila maisakto para masunod ang iyong po mga salita kung paano si Ina bilang asawang babae, ganun po niya maibigay ang lubos na paggalang, pagpapasakop kay Raddy bilang kanyang asawang lalaki, at si Raddy bilang asawang lalaki ay ganun po niya maibigay ang lubos na pagmamahal kay Ina katulad ng pagmamahal ng Panginoon Hesus sa iglesia. At pag-aalaga kay Ina katulad ng pag-aalaga ni Raddy sa kanyang sarili. Inadalayan ko rin po sa iyo, Diyos, ang bawat mag-asawa na narito ngayon. Pagpalain mo po ang kanilang mga pamilya, ang kanilang pagsasama, na ganun po lalo pa maging matibay at matatag ang pagsasama ng mag-asawa sa kanilang pamilya. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita, Ina, upang aking maging asawa, upang makasama at mahawakan ka mula sa araw na ito at magpakailanman. Sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, mamahalin kita, iingatan kita, aalagaan kita, habang tayo nabubuhay. Alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos.
alinsunod sa banal na kautusan ng ating Diyos. Ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita, Radi, upang aking maging asawa, upang makasama at mahawakan mula sa araw na ito at magpakailanman. Sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, mamahalin kita, iingatan kita, aalagaan kita, hanggang tayo'y nabubuhay. Alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos. Ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Amen. Salamat sa inyong dalawa. So ngayon po ay papakinggan po natin yung personal na pangako ayan, ni Radi at Ina sa isa't isa. At message na rin. Ina, 1,235 araw ang nagdaan. At sa mga sumusunod pang mga araw na magdaraan, pasasalamat sa may kapal na sinagot ang panalangin na ikaw at ako sa harap ng dambana magkasamang sumusumpa. Na ako'y mananatiling iyo at iyo lamang panghabang buhay. 1,235 araw ang tumaan. Pangako sa may kapal, ang pipiliin ay ikaw at ikaw lamang. Okay, palakpakan naman po natin si Radi sa kanyang makatang mensahe kay Ina. Hindi ko naman na in-expect na dadating pa tayo sa point na to. Pero thank you sa lahat ng pasensya. Kasi mabait ako eh. At sa lahat ng pagmamahal na binibigay mo at ibibigay pa. Kasi kailangan ko. I love you. Thank you. Amen. Palakpakan naman po natin si Ina sa kanyang message na tayo para kay Radi. Okay? Ito rin maging palatandaan at simbolo ng inyong pangako na habang kayong dalawa ay nabubuhay, mananatili kayong nagmamahalan sa isa't isa. Yan. Okay, Radi, kunin mo yung sisi para kay Ina. Okay, set mo kay Ina. Again, sabihin mo sa kanya, kaya ba? Set mo muna. Ay, sige. Ina, Ina, binibigay ko sa iyo binibigay ko sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda ng ng aking dalisay ng aking dalisay at di magmamaliw at di magmamaliw na pagmamahal sa iyo. na pagmamahal sa iyo. Ito ang magiging tanda Ito ang magiging tanda, sa palatandaan palatandaan ng aking pangako ng aking pangako habang tayo nabubuhay. habang tayo nabubuhay. Ikaw lamang Ikaw lamang ang kaisa-isang babae ang kaisa-isang babae na mamahalin ko na mamahalin ko sa aking buhay. sa aking buhay. Sa araw na ito, Sa araw na ito, pakasalan kita pinapakasalang kita sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Okay, Radi, Radi, binibigay ko sa iyo binibigay ko sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda at simbolo simbolo ng aking pangako ng aking pangako na sa aking buhay, na sa aking buhay, ikaw lamang ikaw lamang ang magiging kaisa-isang lalaki ang magiging kaisa-isang na lalaki aking mamahalin na aking mamahalin sa aking buhay. sa aking buhay. Sa araw na ito, Sa araw na ito, papakasal ako sa iyo nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, at ng Espiritu Santo. at Espiritu Santo. Amen.
Ang Biblia ay salita ng Diyos. Radi, Ina, tanggapin niyo ang Biblia ito bilang simbolo ng inyong pananampalataya sa ating Panginoon Hesus. Ito ang magsisilbing pundasyon upang lalo pang maging matibay at matatag ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. So, maging bahagi ito ng inyong buhay, basahin niyo dili-diliin araw-araw. So, ito ay ibibigay mo, Radi, kay Ina. Tanda na ang mga ari-arian ni Ina o lahat ng kanyang kita ay sa kanya. Yung ari-arian at kita rin, sa kanya pa rin. So, si Ina ang magiging budget officer ng inyong pamilya. Yan. Okay, Radi, Ina, ang mga kandila niya na sinisindihan ng inyong candle sponsor ay sumisimbolo mismo sa liwanag ng ating Panginoon Hesus. Yan. Sapagkat sinabi niya sa kanyang salita, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang lumalakad na kasama ko ay hindi lalakad sa kadiliman. So, salamat ako na. So, ayan, magsisilbing patunay na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng liwanag para maging mas maganda ang pagsasama ng dalawa. Salamat, pwede na kayong maupo. Salamat. And then, sinabi din sa salita ng Diyos, maging ilaw kayo ng sanlibutan. Na ang ilaw daw ay nilalagay sa dapat kalagyan para magsilbing liwanag. So, ibig sabihin, sa inyong pagsasama, maging magandang halimbawa kayo. Ayan. Para pag nakita kayo ng mga tao, masarap palang mag-asawa. Masaya palang mag-asawa. Sa ganun, mabibigyan ng papurit para ng Diyos to your good relationship and treatment sa isa't isa bilang mag-asawa. Okay? Okay. Okay, ang bill na yan na nilalagay sa inyo ng inyong bill sponsor ay sumisimbolo sa kadalisan ng iyong pag-ibig sa isa't isa. So, Radi at Ina, panatilin ninyong dalisay at malinis ang pagmamahal ninyo. So, ito yung nilalagay sa ulo ng babae bilang tanda ng kanyang lubos na pagpapasakop sa asawang lalaki at nilalagay naman sa balikat ng lalaki tanda na ang responsibilidad, ayan, sa pagtatago ng isang pamilya ay nasa balikat mismo ng lalaki. Ayan. So, Radi at Ina, panatilin niyong malinis at dalisay ang inyong pagmamahalan. Ayan. Maging tapat kayo palagi sa isa't isa katulad ng ating Diyos na tapat sa pagmamahal sa atin. So, the code sponsors. Ayan. Ang code naman na yan na ilalagay sa inyo ay tanda, simbolo, ng matibay na tali na siyang magbibigay sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. So, Radi, Ina, tandaan ninyong dalawa, ang pag-ibig na marunong magpatawad, marunong umunawa, marunong magbigay at hindi naghihintay ng kapalit sa kanyang binibigay. Ang pag-ibig na understanding, ang pag-ibig na laging handang magsakripisyo, at gawin ang lahat para sa minamahal. Ang ganyang klase ng pag-ibig ang siyang magtatali, magsisilbing tali na magpapanatili sa inyong sansing matatag na pagsasama bilang mag-asawa. So, panatilin niyo ang ganyang klase ng pag-ibig katulad ng pag-ibig sa atin ng Panginoon. So, sa oras po na ito, gusto po nga niyan dito sa harapan niyo po mga ninong at ninang. Lipo kayo dito sa harapan, mga ninong at ninang. Ayan. At sa oras po na ito, ganun po natin papanalangin si Ina Tradi. Sige, lapit lang po kayo dito. Ayan. So, malapit. Ayan. Okay? Ayan, salamat. Sige, lapit po kayo dito. Ayan. So, personally, gusto ko magpasalamat sa mga ninang sa inyo po nga pagdalo dito po sa kasal ni Radi at Ina. So, napakahalaga po ito para sa kanila. At ang inyong pagdalo sa kanilang kasal ay tanda na inyong pagmamahal sa kanila. At willingness na talagang magsilbi ding pangalawang magulang nila at magbigay ng magandang halimbawa at pagpapayo. Papanalangin po natin sila. Inilayang ko rin po yung pong, mga tao sa likod. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Ayan, lahat po ng mga nandito po ngayon. Para lahat po tayo mananalangin para sa kanila. So, tuon po natin yung ating kanang kamay kay Radi at Ina. Tayo pong lahat ay umukot pumigit at ganun po tayo makiisa sa pananalangin para sa kanila. So, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na isang masaya at magandang pamilya. Salamat po na sa araw na ito. Narito po si Radi at Ina, O Diyos, na nagpapasalamat sa kabutihan mo po sa kanilang buhay. Na ganun mo sila pinagtagpo. Ganun mo po sila binigyan ng pagmamahal na iukol sa bawat isa.
At naniniwala po kami na patuloy pong pagpapalain at mananatiling ng pagmamahal para sa isa't isa. Higit sa lahat ang kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin po namin na igawad mo po yung basbas at pagpapala sa kanilang pagsasama. Dalangin po namin na si Radi ay ganun maging mabuti at mapagmahal na asawa para kay Ina. Ganun si Ina, O Diyos, ganun po maging mapagpasakop at mapag-alagang asawa para kay Radi, O Diyos. Dalangin po namin na sa araw-araw, ganun mo sila samahan at ingatan. Patuloy mong patatagin ang kanilang pagsasama ng pag-ibig at pagmamahal. Kaya rin po, God, ang magbigay ng kaunlaran at katagumpayan sa kanilang buhay mag-asawa. Ganun mo po katagpin ang kanilang mga pangailangan. At patuloy mo silang bigyan ng karunungan at katalinuhan, O Diyos, upang anumang mga pagsubok, problema na dumating, Panginoon, sa kanilang buhay bilang mag-asawa, ganun po ito nila mapagtagumpayan at ganun po nila ito tunay, O Diyos, na makaya, Panginoon, sa iyong biyaya at pagpapala. Salamat po, O Diyos, sa kanyang mga magulang, Panginoon, na ganun po nagpalaki ng maayos at maganda sa kanila po, Panginoon. Ang mga magandang halimbawa na nakita po nila sa mga magulang, ito po kanilang gagamitin bilang pundasyon ng kanilang pong itatayong pamilya. Ganun po sa mga ninong-ninang na narito ngayon, O God, pagpalain mo po sila. Salamat sa kanilang pagbibigay ng oras at panahon sa kasal na ito. Pagpalain mo po ang kanilang mga pamilya, O Diyos, kayo po ang isang tunay, O Diyos, na patuloy na mabigyan po namin ng papurit parangal. Igawad mo po, Panginoon, na yung basbas at biyaya, ang pagpapala, Panginoon, sa buhay ni Radi at ni Ina, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito po yung bill sponsors. Yan. Ngayon po, dadako po tayo sa pirmahan po ng marriage certificate. Okay. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Una po sa lahat, binabati ko po yung bagong kasal. Dagdag doon sa mga inaanak ko sa kasal. And I'm wishing them good luck, happy life, and try to put Jesus always sa buhay nila. So, maligayang araw ng kasal sa inyo. At I'd like to tell you that I love both of you. In Jesus' name. Okay, mamano po sila sa inyo. Salamat po. Hello po. Good afternoon po. Congratulations, Radi and Ina. Alam nyo anak, yung family, yun yung first institution na itinatag ng Lord. So, dapat supposedly ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalay ng tao. Pero minsan may mga circumstances beyond our control. Pero iba namang sitwasyon yon. So, ang masasabi ko lang, hanggat may pag-ibig, tanging dapat ang sisigaw Radi si Ina lang. At gayon naman din Ina. So, pagmamahalan at tiwalaan sa isa't isa ang pinakamahalaga. At sa pagbuo ng pamilya, ang pinaka-bottom line niyan, yung mapalaki natin ng maayos ang ating mga anak sa biyaya ng Diyos na mapalaki sila na mayroong banal na pagkatakot sa Panginoon. So, congratulations sa inyong dalawa. Amen, salamat. Ninang, mamano sila. Ayan, salamat. Okay, so habang sinasignan po ng mga ninong-ninang yung marriage certificate, bibigyan po natin ng pagkakataon si Radi at si Ina upang magbigay na kanilang natatanging mensahe pasasalamat sa kanilang mga magulang to honor their parents. Okay, tayo kayong dalawa. Sa nanay ko na hindi nagsawang umintindi sa kakulitan ko. Wala man si tatay ngayon, sana maging masaya ka para sa akin. At alam ko rin naman na masaya si tatay para sa atin. Ako na pong bahalang kumontrol kay Ina. Itatali ko po ito. Thank you po sa pagtanggap and sa pagtsatsaga sa paggising ko ng late. And then, Ma. Hello?
Thank you sa lahat. Alam mo na yun. Ayan. At silang dalawa ay naging isa. Okay, Raddy, Ina, nadinig namin ang inyong mga pangako ng pagmamahal at pagtatangi sa isa't isa. At kami naniniwala sa kadalisayan ng pagmamahal ninyo sa isa't isa, maging sa ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, sa bisa ng kapangyarihan pinagkaloob sa akin, ng Assemblies of God at ng Republika ng Pilipinas, aking pinapahayag na kayong dalawa ay mag-asawa na sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. So sumayin niyo ang pagpapala at biyaya buhat sa ating Panginoong Hesus, ang patuloy na pagsama at pagtuturo ng banal na Espiritu at ang wala hanggang pagmamahal ng ating Diyos Ama. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Magsama kayo na masaya at mapayapa, patuloy na nagmamahalan sa isa't isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ang bagong kasal, Mr. and Mrs. Raddy and Ina Vero. Palakpakan po natin sila. Raddy, you may now kiss your bride. Ngunit sa huli, palagi Palakpakan po natin sila. Ladies and gentlemen, this is now the start of the reception program. That is why I want to request each and every one of you to please focus to our program right at this moment. We're all here in the most memorable event of our couple. Because all of you are very important to them. And she wish, or they wish, that all of us will enjoy the rest of the celebration of love of our newlywed. So to all of our guests, let us now be entertained and enjoy this celebration. Yes, ladies and gentlemen, of course, today is March, anong date po ngayon? Ano pa? March 15, 2024, and I know all of you are very, oh, day 2025. Okay. March 15, 2025, and I know all of you are very excited to start this celebration. It is because you want to witness how the couple celebrates their wedding day. So to all of our guests, the long wait is over. Of course, I would like to welcome you all to the most memorable celebration of love. And this is the wedding party of Mr. and Mrs. Vero. Yes, ladies and gentlemen, indeed, this is the most memorable celebration of love of our newlywed. And before I introduce each and every one of you, the members of the wedding entourage, I would like to introduce myself. My name is John Salvador, your humble host for this memorable event. And please help me as we create the most memorable celebration of love for our newlyweds. So to all of our guests who are here today, let us now start the party! 369, the goose drink wine, the monkey chewed tobacco on the street called line. The lion broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap, clap, pat, clap, snap, clap, clap,
aplausos! Let us all welcome the universe! And let us now witness. Ang napakagandang babae na nasa iyong tagiliran. Siyempre, hindi ako kung hindi yung nandyan sa kanan mo. Sa wakas, natupad ko na yung pangarap niya. Oh, pangarap. Wow ha? Ganun ano? Wow ha? Pangarap niya lang talaga? Pinakapangarap niya, pangarap ko din. Pinakapangarap niya, pangarap mo din. Okay, sige. Payag. Okay, so, sir, ready. Kung ikaw ang tatanungin, mga ilang baby ang gusto mo magkaroon? Isang team. So, ibig sabihin nun, 12. Kasama yung mga bangko. Tama ba? Kasi 6 lang yung maglalaro, di ba? Tapos 6 yung reserve. Yung iba may batik. Oo, yung... Ano yung sinasabi? Ewan ko sa'yo. Nauyit mo ba ito? Ayan. Okay, so ito na. Sir, ano-ano ang mga katangian ng iyong misis na talaga namang ipinagmamalaki mo sa lahat ng iyong mga bisita ngayong araw na ito? Unang-una! Maganda. Sabi ni Bride. Unang-una, sabihin mo, maganda. Okay, maganda. Chismosa. Chismosa. Pangatlo. Sexy. Sabi ni Ma'am Ina, oh well. Mabait. Sabi niya, mabait. Mabait. Ano pa? Hindi, yung pinaka nagustuhan mo talaga sa kanya, dun ka talaga na in love sa kanya. Mapagmahal. Okay. Kalmahan mo lang, ate. Magkakaroon ka din. Huwag ka mag-alala. Sabi niya, Kilig na kilig eh. Okay. So, sir, dahil siya ay maganda, mabait, mapagmahal, syempre pa, maaari mo pa siyang bigyan ng isang message or maikling message sa mga oras na ito na gusto mo lang sabihin sa kanya. Kilig. Siyempre, nag-iisip ako. Siyempre, ngayon, pamilya na tayo kasi lalabas na si Sangetsu. Lalabas na si Sangetsu. So, pinapangako ko na mamahalin kita araw-araw. Love you. Buko dito, palakpakan nyo na nga to. Sige na. Okay. So there you have it, of course. And now, dito na tayo kay Miss Ina. Kay Mrs. Ina Franebero. Okay. Ano ang pakiramdam? Or, nag-sink in na ba na ikaw na ngayon ay tatawagin ng Mrs. Bero? Hindi po. Mga kailan magsisink in yan? Pag nasa akin ng ATM. Pag nasa iyo na yung ATM. True din naman.
Kasi hindi talaga fulfilled wife kapag wala sa kanya yung ATM. Tama ba? Okay. So, yung mga lalaki dito nagtatawanan. Sabi nila, oo nga, wala rin sa akin yung ATM ko. Sabi, okay. So, kung pag naibigay na yung ATM saka siya sisink in, ano naman ang pakiramdam na Mrs. Vero ka na? Ay, ang ganda po. Pinakasalan, girl! True din! Di ba? O, ikaw, kailan? Okay. Pinakasalan, kaya ikaw na talaga ang pinakamagandang babae. Tama ba? True. Yes. Okay. So, ito na. Kung ikaw matatanungin ilang baby, Isa lang po. isa lang talaga. Oo. Kung gusto mo ng isang basketball team, ikaw ang maglagay ng matres. Kasi siya yung may matres. Siya ang masusunod. Di ba? Siya maglihin. Oo, totoo din. Ang hirap kaya. Uy! Relax naman kung makareact naman. Okay, eto na. Ano-ano mga katangian ng iyong mister? Na hinangaan mo sa kanya at ipinagmamalaki mo rin sa lahat ng mga bisita. Pasensyoso po. Pasensyoso. Mabait. Mabait. Sinusunod ako. Sinusunod ka. Yun lang po. O hindi sabihin mo na. Kasi totoo naman. Apakabait mo. Hindi, Pogi. Oo naman, oo. Pogi. Agree kayo? Ba't ayaw nyo naman mag-agree? Kayo naman, oo. Agree po ba kayo? Ba't ang tamlay ng yes. Okay. So, kaya mo? Okay, so, ma'am, what is your message or short message to your poging asawa? Go ahead. Unang-una sa lahat, hindi siya sanggetsu. Pangalawa, lagi ko naman sinasabi sa'yo na thank you sa pasensya and sa pagmamahal. And, dahil bawas NA. Yun lang. I love you. Oh, there you have it, ladies and gentlemen. Palakpakan naman po natin ang ating bride and groom. Okay, so now, ladies and gentlemen, as we continue to our program, gusto niyo po bang makita ang ating bagong kasal sa 10 segundong halikan? Do you like to see that? Okay, so ito ang challenge sa iyo, Mr. Raddy. Hanggat hindi mo naririnig ang 10, hindi ka bibitaw ng kiss sa iyong misis. Do you accept the challenge? Gawin mo 5 minutes. 5 minutes. Okay. Your wish is my command. Okay, so, ladies and gentlemen, let us all witness the 10-second kiss of our newlywed. Go! Uy! Mag-aakapan kayo dapat. O, ganyan. O, tapos 10 seconds. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Good evening, everyone. Family, friends, and relatives, shall we all come in the presence of God as we pray for our newlywed? Heavenly Father, in Jesus' name, we thank you, Lord, for this day, oh God, for making this occasion possible, oh God. Without you, Lord, we can do nothing. I pray, Lord, that you will bless this couple. Bless, Lord God, Jesus, their lives, oh God, and kanilang magiging baby, Lord God. I pray, Lord, that you will bless this occasion right now, oh God, and everyone will come back home safe and sound. I pray that you will bless also the food, oh God. Lord, I pray and I declare the blessings for my Ina, my beloved Ina and Raddy, oh God, as it's written, oh God, this is your will, oh God, that comes in your words, oh God. I pray that you will bless them abundantly in all aspects of your lives. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. My son, the true love is old.
namang mamahalin ng buong puso ang kanyang anak sa kanyang mga anak. At ikaw ngayon ay inahayaan niya na ibigay kay Mr. Raddy Vero and daughter Dance. As the skies are blue, ikaw ang unang don't have time to buy gifts for our newlywed. It is because of your busy schedules nowadays. That is why you choose to give the newlywed a monetary gift to our bride and groom. And please offer our guests some pins for them to use. So once again, sa lahat po ng ating mga bisita na may nakahanda na monetary gift para sa ating bagong kasal, ito na po ang inyong chance na i-offer ang inyong mga monetary gift sa ating bride at groom. Request. Sino po dito yung mga magkasamang mag-asawa na nandito po ngayon? Taas po ang kamay. Yung mga mag-asawa na magkasama po ngayon. Apo. Mga mag-asawa na magkasama po. Apo. Punta po tayo dito kasi po magpapapicture lang po tayo sa ating bride at groom. Magpapapicture po tayo sa ating bride at groom. Go ahead po. Lahat, yung mga lalaki pong asawa, paki-invite po yung inyong mga babaeng asawa to have a picture with our bride and groom. Dahil kayo po ang magsisilbing inspirasyon ng ating bride at groom sa kanilang, of course, journey as husband and wife. Meron ba kayong gustong i-invite na special couple? Meron ba? Pauline and si Christian. Pauline and Christian. Okay, sino pa? Sino ang mga mag-asawa na gusto nyong invite in here? Si Jay sa si May. Sino? Si Jay sa si May. Jay and May, please come over here. Jay and May. Asan sila? Asan si Ninong kanina? Ninong, asan yung asawa mo? Halika na. Mapapapicture lang, ma'am. Oo, wag po kayo mahiya. Mapapapicture lang po kayo. Asan na po yung ibang mga couple na mag-asawa na magkasama ngayon? Wala na po ba mag-asawa na magkasama? Ay, alam ko na. Ma'am Divine and husband, nandito kayo, I'm sure. Halika na. Okay, go ahead. Titigan ng couple. Okay.
Okay na tayo? O third frame po, kailangan po hahalikan niyo po yung mga asawa ninyo 5 beses. Go ahead, nakaharap lang po. Ma'am Divine, nakaharap lang po. Hindi po, 5 beses sa lips po, sa lips. Okay, 5 beses. Go! 1, 2, 3, 4, 5. 1, oh, sir, 2, 3, 4. Ma'am Dave, wag mo masyadong aggressive. Yung asawa pong lalaki ang hahalik sa inyo. Okay. Ito na. Third frame po, 5-second kiss, magkadikit lang po yung labi. Go ahead po. Ma'am Divine, harap lang po sa asawa po ninyo. Okay, sige po. 5 seconds. Go! 5, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ito na po ang last challenge. For 1,000 pesos, ito po ang challenge po ninyo. Okay. Kailangan po ninyong isurpass ang challenge na ito. At kung sino po ang matagal na makakagawa ng challenge na ito, siya po ang magkakaroon ng 1,000 pesos. Okay, harap na po sa partner. Ang gagawin po ninyo ay ang French kiss. Alam niyo po ba yung French kiss? Alam niyo po yung French kiss? Yung French kiss po, yun po yung yung kinain yung labi, sinipsip yung dila, yun po yung French kiss. Yes! Yes! Talaga ba? Ayaw nyo? Oh, sige na. 1,000 pesos. Congratulations. Congratulations. 1,000. Oh, alis. Sabi ko sa inyo. Okay, so now, ladies and gentlemen, I would like to ask one question sa lahat po ng ating mga bisita ngayong araw na ito. One question. What is the most awaited part in every occasion? Ano po ang pinakahihintay ng lahat? Sandali lang po. Okay. Ano po ang pinakahihintay ng lahat? Sa lahat ng okasyon na pinupuntahan po natin? Sabay-sabay pa talaga kayo, no? Ang sabi po ni bride at ni groom, hindi raw po yan ang pinakahihintay nyo. Dahil ang pinakahihintay nyo raw po ay ang pagkanta ng host. Dahil the host is very talented. Marunong sumayaw at kumanta. Kaya naghanda po ako ng 25 na kanta bago po tayo kumain. Yes. So, I'm sure you are all excited. And this is my first song. Upo kayo maingay. DJ, yung first song. DJ, yung nasa USB, DJ. Yun lang yung nasa USB. So, sino dyan sa dalawang katabi mo ang kasabwat mo para hindi ako pakantahin ngayong araw na ito? Ha? Kasabwat itong babaeng ito. Sigurado. Okay, so, dahil ayaw naman ako pakantahin ni DJ, I would like to announce to each and every one of you that this is now the time for our luscious dinner! Yes! Let us all witness the cutting of the cake ceremony. Go ahead. With a piece of cake to the saucer? Yes. Gaano nga ba nila kamahal ang isa't isa? At mame-measure natin yan sa pamamagitan ng kung gaano kalaking cake ang ibibigay niya sa bawat isa. Okay, so, Mr. Raddy, gaano kalaki ang pagmamahal mo sa iyong misis na si Ina? Go ahead. Yes, I do. How sweet it is. Yes. Akala niyo maliit yung kukunin. Go ahead. Yes. Okay. Mrs. Ina, gaano kalaki ang pagmamahal mo sa iyong mister?
You can do it. Yes, I do. How sweet it is to be loved by you. Okay, kiss. 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 Kiss na po. Kiss. Yes. Okay. So as we can see, meron po mga icing sa lips. May mga icing sa lips ni groom. At syempre, ang may kagagawan niyan, si bride. So ibig sabihin po niyan, i-clean up ni bride ang icing sa lips ni groom sa pamamagitan ng labi o dila. Yes. Go ahead. Please, clean up that icing. Okay. Go ahead. Meron pa? Ma'am, meron pa. Kailangan malinis na malinis, ma'am. Ma'am, dilaan mo. Kaya mo na. Okay na? Ma'am, ito pa, oh. Ako na nga. So, okay na yan. Sige po, pakipunasan na, sir. Okay, so now, ladies and gentlemen, palakpakan naman po natin ang ating newlywed in their cutting of the cake ceremony. And as we continue to our program, are we ready with the wine? Yes. Okay, so, okay, so now, ladies and gentlemen, as we continue to our program, this is now the time for the wine toss ceremony. Some people say that the newlywed must drink wine to symbolize their acceptance for various traits of one another. Because wine tastes sweet, it also tastes sour, and most of the time, wine tastes bitter. So I would like to invite okay, picture. Smile. One more. Okay, kiss. Kiss. Yes. Wala kasi akong inspirasyon sa ganito kasi di pa ako kinakasal, di ba? Kaya wala pa akong masasabi sa ganito. Ang masasabi ko lang, sabi nga nila na ang pag-aasawa daw ay para leron-leron sinta. Na kapag dating sa dulo at nabali yung sanga, ay huwag ka nang hahanap ng iba. Kaya kaka-TikTok mo yun. Kaya lang, congrats. Tsaka happy newlywed. Good evening. Wala na nakikinig. Meron po yan. Hello po. Yes, gusto ko lang congrats tong dalawa kasi bumalik. Yun lang. Yun lang po kasi may iyak ako. Basta mahal na mahal ko tong dalawa na to. Yes, yun na po. And now, let's all stand up po, please. Tumayo po tayo lahat. Yes. And please hold your glasses. Please hold your glasses. Yes, let us all wish the newlyweds a successful and peaceful life. Yun na po. Cheers. Cheers, everybody! Very happy, ladies and gentlemen. Ang masasabi ko lang po sa kanila, sa aking mga anak, ay magkasundo sila na kung ano yung mali ng ang ibig ko sabihin, pag mayroon silang hindi na pagkakaunawaan, pag-usapan nila ng maganda. Yun lamang po, para magkasundo sila. Mas maganda po yung pinag-uusapan yung problema kaysa idinadaan sa yung pag-aaway, kumare. Kasi ang pagsasama po, ang matatag na pagsasama ay sa pag-uusap, pag-uunawaan. Yun lamang po.
At sana pagpalain sila ng Panginoon. Ay, mahal na mahal ko pa yung mga anak ko. Masayang-masaya po ako na nagkabalikan sila. Salamat po sa inyong lahat at sa newlywed. Stay strong. Stay strong. Stay strongest. Stay strongest. Alam ko naman na the battle is far at mahaba. So, stay strongest. Keep in love. At alam mo naman, Ina, na we've been through a lot. Sana you stay as a whole. Don't anyone or someone na i-break kung ano man yung meron kayo. Kasi alam mo ang istorya at alam mo ang hirap. To stay, to live, to survive, to strive. Na walang buong pamilya. So sana, stay whole. Keep in love. At be the best version of yourselves. Harapin nyo kung ano man yung darating. I-enjoy nyo kung ano yung ngayon. At i-treasure kung ano mangyayari in the future. Yun lang. Thank you. Okay. Sir Roddy, are you ready to retrieve the garter to one of the legs of your wife? Yes. He is now ready. Right after that, you will be retrieving the garter. DJ, display the music. Pakipasok na sir yung ulo mo. Sir, ipapasok mo yung ulo mo. Yes. Pasok ka. Ayan. Go ahead. Yes, you can do it. Yes. Go ahead. Three, go! Okay. Out, sir. Okay. On the count of 3. 1, 2, 3, go! Out, sir, out. Uy. Okay, ito na. On the count of 3. 1, 2, 3, go! Okay, out, sir. On the count of 3. Teka muna, mukhang may maiiwan na maliit. Okay. On the count of 3. On the count of 3. 1, 2, 3, go! Okay, out. On the count of 3. 1, 2, 3, go! Okay, out. Okay, eto na. Harap na tayo sa kanila. Dahil silang dalawa na lang ang natitira, may ibang challenge kayo ngayong araw na ito. Ang challenge ninyo ay ang Sexy Dance Showdown. Yes. Okay. Ganito po ang mechanic sa ating Sexy Dance Showdown. Kapag nag-start ang music, hanggang sa matapos ang music, kailangan nagsasayaw kayo. Kung sino sa inyo ang hihintong magsayaw, siya na ang soon-to-be groom. Okay. So, DJ, just play the music. Hop! Dito na po kayo, kayong dalawa, at mamimili na si Bride. Who is the worst dancer? Okay, dito na po na. Sir, doon po tayo. Okay, siya po si dancer number 1 at siya si dancer number 2. Ang mapipili mo ay ang maiiwan dito at magiging soon to be groom. Okay,
Who is the soon-to-be groom? 1 or 2? And the soon-to-be groom is 2. You can do it. Yes. 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 Out. Okay. Out na. Okay. So, eto na. Asa na ba? Ma'am, ikaw naman. Pakilagay na po sa pinakamalalim na pattern. Okay, go ahead po. Isuksok niyong mabuti, ma'am. Sige, ma'am. Isuksok mo pang mabuti, ma'am. Pamangkin. Ano ko ba isa? Kaya pala ayaw niya isuksok. Oh, ito na. DJ, go! All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Yeah. Grabe naman si Sel kumaka. Sabi, ano yun? Inihahain mabuti. Okay, eto na. Sino pa ba? Ako pwede maglagay na to. Si Ninang. Ninang, o pwede niyo po bang bigyan kami ng pagkakataon na mailagay itong garter na ito? Ayan, sa pinakamalalim na kaya po ninyo. Sige po, itusok nyo lang pong mabuti. Sige pa po, isuksok nyo pong ganon. Sige po, Ninang, isuksok. Okay. Tuloy, makikialam kayo. O, ito na. DJ, go! All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Alam mo, napakahihihin ng mga ano natin. Teka muna, meron ba akong hindi alam na alam ninyo? Ano? May jowa ka? So magjowa sila. Eh, ba't pa tayo nag-game? Kalma. Baby, kalma. Parang napagtripan niyo ako ngayong araw na to. Easy. Ako yung nagtitrip, di ba? Eh, bakit? Naku, kasabot kayong dalawa. Kalma. Ang daya nyo! Nagpakapagod pa ako mag-explain. May jowa pala. Ito naman, di mo... Please! Tayo! Upo! Ulitan mo! Bigyan ako sa inyo. Punta doon. Okay. Asan yung tita? Yung tita ni soon to be bride. Asan po? Wala daw dito. Okay, go. Tuloy natin. Sige, go. Wala tayong kahirap-hirap sa paglalagay ng garter. Itinaas ang paa, pero pumayag lang siya. Okay, tayo na po tayo. Smile! Okay. So ito na. Meron kayong challenge. And this challenge is, harap na po sa bang partner. Go ahead. This challenge is the kissing game. Yes. Okay, so, meron tayong tatlong kiss. Okay, meron tayong tatlong kiss. Kiss number 1, number 2, and number 3. Okay? So, ang gagayahin nyo ay ang kiss na gagawin ni Raddy kay Ina. Okay? So, Ina, na-discuss mo na to kay Raddy? Na-discuss mo na sa kanya. Okay, so, eto na. So, tingnan natin, please. Harap lang tayo sa iyong jowa. Okay, so ito na. Raddy, please, give your wife the first kiss. First. Sa ilalim ng... Sa noo. Okay, sir. So the big room, please kiss your wife. Ay, your girlfriend. Sa noo. Go ahead. Sa ilalim ng puti.
Kung nababaw na tinga na siya. Okay, ito na. Second kiss. Sir Raddy. Okay. Sa kiss niya. Actually, sa panga. Okay, go ahead. Dahil ko yung... Go ahead. Sa kiss niya. Ayan. Go ahead. Ito na. Ma'am Ina. Last and final kiss na, ha? Okay, 5 seconds yon. Go ahead. Go! Yes. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Yan na. So, ito na. Last and final kiss. 5 seconds. Mula sa balikat. Mula sa balikat. Papunta sa liig. Okay, 5 seconds. Excited. Okay, ito na. Go! Sa ilalim ng Wow! Thank you so much. Palakpakan. Uy, teka muna. Dito muna kayo. Thank you so much. Palakpakan naman po natin ang ating Thank you so much. Thank you so much for being such a sport. Maraming salamat. And we are hoping that sa wedding day ninyo ay invited po kaming lahat. Okay, thank you. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta. Family, friends, ninong at ninang, mga abay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung wala po kayo, wala pong mangyayaring gantong kasaya na sa aming dalawa. Muli po maraming salamat po lahat. Ayun po, thank you sa inyong lahat. And then, thank you din po sa mga suppliers namin. Kala Tita Daves para sa catering. Kala Ma'am Joms. Kala Sir Kevin po para sa hair and makeup. And then, kala Ma'am Mika po para sa gown. Yun lang po. Thank you. Yes, so there you have it, ladies and gentlemen. Once again, let's give a big round of applause for our newlywed, Mr. Raddy and Mrs. Ina. Pero, palakpakan naman po natin sila. This forever. If we get lost here, let's get lost together.